Hi everyone! I'm Teacher Margie. Nagawa nyo na ba at nasagutan ang self-assessment tool? Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano sagutan ang official electronic self-assessment tool para sa panoroang 2023 to 2024. Para may download ang official electronic self-assessment tool for teachers for school year 2023 to 2024, maaari lamang kayong pumunta sa Facebook page na DepEd PROD at makikita nyo na ang link na kung saan ninyo maida-download ang official ESAT. Ayan, so makikita nyo itong naka-blue na underline, yung bit.ly/electronic sat. I-click nyo lamang ito. Then, it will navigate you sa link or sa site kung saan nakasave yung file at pwede mo na itong i-download. Ayan, so be sure na you are using your DepEd email account. Ayan, so pwede nyo nang may download. So just click the 3 dots, then click download. So hintayin lamang na maging successful ang pag-download ng official electronic self-assessment tool for teachers. Kung ito ay successful na na-download, you can now open the Excel format. Ayan, so nandito na siya sa left side ng computer. So, I will just click it para ma-open. Para makita natin kung ano ang itsura ng official ESAT for teachers for this school year. So, itong electronic self-assessment tool na ito ay kailangan nang gawin ng mga teachers para sa beginning of school year 2023 to 2024. So, ito yung unang ginagawa natin sa RPMS cycle. Ayan. So, ito na yung itsura niya. Just click the Enable Editing. Parang ganun lang sa IPCRF na template. So, dapat i-enable nyo yan para ma-edit ninyo kung ano man ang mga ilalagay dito. Ayan. So, hintayin natin. Then, enable consent para sa macro. Ayan. So, ito na po ang tool para sa ESAT. Ayan. So, tingnan natin. So, para siyang ganun sa IPCRF. You are going to choose between your career stage. Ayan. So, i-click lamang yung drop-down button. So, ikaw ba ay proficient teacher or highly proficient teacher? So, sino yung mga proficient teachers? Yung mga T1 to T3 at saka mga SPED teachers. Yung mga highly proficient naman ay ang mga master teachers. So, ang ikiklik ko dito ay ang highly proficient kasi ako ay isang master teacher. So, mapapansin nyo dito kung ano ang pipiliin yung career stage, mag-change ng kulay ang template. Kung proficient, so, magiging green pa rin siya. Pero pag highly proficient ka, magiging blue ang color ng background ng template. Ayan. So, ganun lamang. Then, next na gagawin natin ay click Proceed. Pero bago yon, tignan natin ang mga nakalagay na mga objectives. So, makikita natin nandito yung mga objectives natin na sinagutan na rin natin noon sa IPCRF rating. Ayan. So, pareho lamang siya. Okay, you can now click Proceed. Ayan. So, i-click natin ang Proceed. Hintayin natin na mag-open.
Okay, so ganito yung magiging itsura after clicking the proceed. Ayan, so may privacy notice siya. So, I authorize the personnel of Department of Education to collect, process, retain, and dispose my personal information in accordance with the Data Privacy Act of 2012. So, you are going to disagree or agree with that. So, you are going to click agree. Ayan. Then, ito na yung itsura ng inyong ISAT na fill outan nyo ng mga information ninyo. Parang ganun din sa IPCRF na template. Ayan. So, let us fill out the data. So, dito sa portion na ito, you are going to write it in caps lock. So, nakalagay dyan na ika-caps lock natin. Ayan. So, just fill out. Then, sa part na ito, kung tapos nyo na yung nasa bandang itaas, you can now fill out or i-click lang yung box. Pili ka lang kung anong grade level ang tinuturuan mo. Then, specialization. Then, subjects na itinuturo mo. Ayan, ganun lang kasimple ang pag-fill out nito. Okay, then click next. So, after clicking next, ito naman ang itsura ng template. So, makikita nyo na meron kayong mga sasagutan na mga objectives. Parang ito rin yung mga objectives ninyo sa inyong IPCRF. Ayan. So, nandito yung level of capability ninyo and priority for development. Ayan. So, mag-click lamang kayo. For example, you are going to click dito sa number 1.1.3, Modeled Effective Application of Consent Knowledge Within and Across Curriculum Teaching Areas. Kunwari, moderate lang ang capability mo dito. So, ibig sabihin, priority needs mo yan. So, priority for development is high or moderate. So, tandaan ninyo dito sa column na ito. So, sa column na ito, sa left side, it is your level of capability. At dito naman sa kabila ay yung mga priority needs mo. So, ayan. So, syempre, kung dito sa level of capability mo ay high, ibig sabihin hindi mo na siya priority. So, you can answer low or moderate. Kung dito naman sa level of capability is very low siya sa'yo, pwede mong ilagay naman sa priority na yun ay in need mo siya. So, ibig sabihin dapat high or very high ang iyong isagot. So, ganun lang. So, let us fill out. So, lahat yan dapat i-click po natin para hindi siya mag-error mamaya. Sasabihin naman niya kung may mga hindi ka nasagutan kasi magre-red yan. Okay, so let us answer. Click-click lang natin. Ayan. Something to love from you, baby. Oh, it's been so long. Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? Ayan, so tapos na nating ma-click ang mga dapat nating sagutan. So, you are going to proceed to next na sasagutan mo. So, click next. Ayan. So, dito naman tayo sa core behavioral competencies. So, mapapansin nyo, ito rin yung sinagutan natin na part 2 ng ating IPCRF. Ayan. So, kung ano yung nasa ISAT, ganun din yun sa IPCRF. Ayan.
So, i-click lang natin yung mga boxes na kailangan kung nagsa-self-rate kayo. So, tingnan natin. Click lang. Okay, kung tapos na, i-click ninyo ang save. Ayan. So, ito na yung last part 3. Ayan. So, i-require kayo ng password. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo, katulad ng dati na suggestion ko, maglagay lamang ng password na madali ninyong matandaan. So, ang sinasuggest ko palagi is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Then, confirm password. Ayan. Then, click go. Para yung password na yun, pagbabalikan mo yung file mo, bubuksan mo, i-require ka ng pag-open ng password. So, madali mo nang matandaan. So, ito na yun. So, summary. Ito na yung summary ng inyong electronic self-assessment tool. So, makikita ninyo, you are going to choose kung ipiprint mo ba siya or finish. Siyempre, kailangan mong iprint yan para may copy ka na ng iyong summary of ESAT. Ayan. So, may hard copy ka na. After printing, pwede mo nang i-click ang finish. Ayan. So, after clicking finish, ayan. So, ito na yung makikita ninyo na sabi niya, survey completed. Ibig sabihin, successful ang pagsagot mo ng iyong electronic self-assessment tool. Then, you can now save your data. So, click file. Then, save as. Then, hanapin nyo lang kung saan nyo dapat ito i-save para madali nyo nang mahanap kung kailangan nyo ng soft copy. Ayan. So, palitan nyo lang ng file name. So, pwede nyong ilagay buong pangalan nyo or pwede nyo ring ilagay yung last name muna. Depende sa ilalagay ninyo na gusto ninyo. Ayan. So, ganun lang. Then, click save para may copy ka. Ayan. So, ganun lang kasimple ang paggawa at paggamit nitong electronic self-assessment tool. Sa nag-develop nito na electronic self-assessment tool, maraming salamat po. Kasi, napadali ninyo ang pagsagot at paggawa ng self-assessment tool para sa mga guro. Kasi katulad ng dati na walang nagawa na formal na electronic self-assessment tool, nahihirapan tayo. So, parang last school year, mano-mano yung paggawa ng SAT. Pero ngayon, ibinabalik na at may nag-develop ng bago. Kaya, ngayon, gagamitin na natin para mas mapadali at mapabilis ang paggawa ng self-assessment tool ng mga teachers. Sana nakatulong itong video na ito para makagawa na rin at masimulan ninyo ang self-assessment tool sa pagsagot. Maraming salamat!